Ayan po mga kabida, katakot-takot pong batikos ang inabot po ng Pangulo doon ho sa kanyang remarks, ano po, no? Patungkol doon ho sa mga kandidato po mga kabida ng kabila sa ilalim po ng Duterte slate, ano po, no? Partido ng Demokratikong Pilipino o PDP Laban, ano? Kung maalala po natin, noong Martes po, kick-off po ng national campaign, nagkaroon po ng proclamation rally po itong Alyansa ng Bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kung hindi ako nagkamali, doon ho nangyari yon sa Ilocos, ano? Sa lugar mismo ng Pangulo, ano po mga kabida. Now, sa kanyang pagtalumpati po, binatikos po niya yung qualifications po ng mga nasa slate po o senatorial slate po ng PDP Laban, ano? Although hindi ho niya binanggit yung partido, halata naman po na ang kanyang pinaringgan po mga kabida ay yung kabila, no? Yung slate po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano po, no? Doon ho sa kanyang talumpati, binarap po ng Pangulo yung mga kandidato po ni Tatay Digong, ano? Ang sabi nga niya, nagdi-deliver lang po ng suka raw, ano? Tapos pagbalik, binigyan na po raw ng Certificate of Candidacy, ano po, na? Now, para maintindihan po natin at masubaybayan po natin yung kanyang mga sinabi, pakinggan natin ito hong talumpati po ng Pangulo, mga kabida. Narito po. Nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng Certificate of Candidacy. Dahil wala naman natin, walang ikukumpara sa ating mga kandidato. Kung ihahambing natin sa mga napulot nila, ang ticket natin mula sa Senado hanggang Sangguniang Bayan ay mga leader na subok sa serbisyo. Magandang record na pwedeng ipagmalaki kahit kanino. Kung kilatisin natin ang isa-isa, napakatingkad ng ating kakayahan, ng kanilang kakayahan at ng mga pambato para sa pagbabago. At kapag pinagsama kagaya nito na nangyari dito sa alyansa, ay lalong nakaka-impress ang kanilang pinagsamang lakas at galing. Ayun, malinaw po yung sinabi po ng Pangulo, no? Inutusan lang po, mag-deliver po ng suka, and then pagbalik po, meron na pong Certificate of Candidacy, ano po. Ito, ang dating kasi ho, mga kabida, doon ho sa remarks po ng Pangulo, parang discriminating masyado, ano? Porque nagdi-deliver po ng suka, hindi na po qualified na tumakbo, ano? 'Di ba? Tandaan po natin mga kabida, tatlo lang po ang requirement po ng ating saligang batas para tayo po ay pwedeng tumakbo, ano? Unang-una po, kailangan po tayo ay isang Filipino citizen, ano? Pangalawa, dapat po tayo ay nakatira sa Pilipinas for at least 10 years, ano? Okay? Pangatlo po, know how to read and write, ano? So yun po yun, tatlo mga kabida. Wala na pong iba. At yung pag-deliver po ng suka ay hindi ho kasali doon sa qualification na yon, ano? Kahit na nga magsasaka, pwede nga no? Yung si dating Pangulong Ramon Magsaysay, isa pong magsasaka yun. Siya po ay naging Pangulo po ng Pilipinas, ano? So meaning, wala hong discrimination when it comes to status, no? Yung katayuan mo sa buhay. Basta ang importante po, marunong kang sumulat, marunong kang bumasa, isa kang Filipino citizen, at least naninirahan ka po sa Pilipinas for at least 10 years, ano? Okay? Now, ang ginawa po ng Pangulo, sabi ho doon sa mga comments, mga kabida na nababasa ko po sa social media, no? Tila discrimination, ano? Yung ginawa po ng Pangulo doon ho sa mga kandidato po ng kabila. Okay, himay-himayin po natin ito, ano? Mga kandidato po sa ilalim ng PDP Laban, ano? Ito. Unahin po natin kung may kakayahan po ba ito, kwalipikado po ba ito, ano? In terms of educational attainment at trabaho, mga kabida, ano? Ito, una. Attorney Jimmy Bundok. Okay, sa titulo pa lang, isa pong abogado yon, ano?
Okay? Kahit na sabihin po natin, isang dating singer po yon mga kabida, pero isang ganap na abogado na po ito. Ano? Si Attorney Jimmy Bondoc. Wala naman po sinabi doon sa ligang batas na kailangan ka college graduate, di ba? Kailangan ka may degree para maging isang politiko, ano? Okay? Now, pangalawa po, pagdating po sa status po ng buhay, hindi naman po mahirap itong si Bundok ano? Isa pong singer, matagal na naging singer po, ano? Bago siya naging abogado. Ito, pangalawa. Pangalawa po, si Bato de la Rosa. Si Bato de la Rosa ay dating PNP chief at naging senador at gusto hong magpa-re-elect muli para sa pagka-senador para sa darating po na May 2025 election, ano? So sa kanyang estado pa lang kwalipikado na po, ano? Si Senator De La Rosa. Pangatlo po, Senator Bongo, lalong-lalo na po, no? Mas lalong kwalipikado po ito. Okay? Wala hong bahid na kahit anong kontrobersiya po itong si Bongo, maliban lang po doon sa inakusa po ni Trillanes po mga kabida. Kaya kinasuhan po ito ng plunder, ano? Okay, pero hindi pa po proven yun, ano? Nasa piskalya pa yung kaso mga kabida, ano po, no? Pangatlo, o pang-apat, ito pong si J.V. Hinlo. Alam niyo ba, si J.V. Hinlo ay isa pong abogado yon. Okay? Isang abogado yon. Okay? Pang-lima, mas lalong isang abogado po ito. Attorney Raul Lambino. Ayan. Next, ito, mas lalong kwalipikado po. Rodante Marcoleta, isang abogado, maliban sa isang abogado, siya po ay kasalukuyang kongresista po ng Sagip Party List. Ano? Next, Apollo Kibuloy, isa pong evangelist, kaso lang nakulong, ano? Sa kasalukuyan, ano po. Next, Vic Rodriguez, isa pong abogado. Isa pong abogado. The last but not the least, Philip Salvador, isa pong artista. Okay, kung susuriin po natin, mga kabida, okay, dito sa line-up po ng PDP Laban, isa lang po ang walang titulo, ano? Isa lang po ang walang titulo. Ito po ay si Philip Salvador. Itong si Kibuloy, although si Kibuloy isang evangelist, I don't think makukonsidera po natin itong isang titulo, ano? Okay, designation kasi yung evangelist, pagiging evangelist Out of 10 senatorial candidates po ng PDP Laban, dalawa lang po ang walang titulo, no? The rest may titulo po mga kabida, doktor at saka abogado. Eto, dito po tayo sa kabila. Okay, sa kabila po tayo. Sino-sino yung nasa kabila po ng mga senatorial candidates po mga kabida, no? Eto, babasahin ko po sa inyo para po malinaw. Ang mga kandidato po sa kabila, ikukumpara po natin kung sino po yung mas kwalipikado, no? Okay. Unang-una po, Benhur Abalos, isang abogado ito, ano? At dating DILG Secretary, ano? Kwalipikado yan. Pangalawa, Abby Binay, isang dating mayor ng Makati at isang abogado, ano? Pangatlo, Bong Revilla, isa pong artista, ano? Pang-apat, ito pong si Pia Cayetano, senador at saka isang abogado, ano? Panfilo Lacson, dating PNP chief at dating senador, mas lalong kwalipikado, ano? Ito pong si Lito Lapid, artista po, pero naging senador po mga kabida, no? Next, Manny Pacquiao, naging senador, dating senador po ito, at naging world champion po ng boxing, ano? Tito Soto, naging senador at naging Senate President pa, no? At next is ito pong si Francis Tolentino, kasalukuyang senador po mga kabida ng bansa, no? Erwin Tulfo, naging broadcaster at kasalukuyan pong isang party list representative ng ACT-CIS, ano? At yung panghuli po nilang kandidato mga kabida, si Camille Villar, anak po ng pinakamayamang individual po ng Pilipinas at isa pong kongresista ng Las Piñas, ano? So, halos sila
puro mga kwalipikado po, ano? Kasi gaya ng sinabi ko po kanina mga kabida, ang tanging qualification lang po para isang Pilipino ay pwedeng tumakbo sa isang posisyon po o political position ng Pilipinas o dito sa Pilipinas mga kabida, kailangan lang po ikaw po ay isang Filipino citizen. Pangalawa, know how to read and write. Pangatlo po ay kailangan pong naninirahan ka po sa Pilipinas for at least 10 years po mga kabida. So at least yung tatlo lang po yung pinakamahalaga, ano? The rest parang sub-requirement na lang 'yon, ano? Okay? Pero sila lahat may ganong mga qualifications. Bakit po sasabihin po ni PBBM na nagdi-deliver lang po ng suka tapos pagbalik ibinigyan na po ng certificate of candidacy, ano po? So ibig sabihin walang karapatan itong grupo po ni Digong, mga kandidato ni Digong mga kabida, na bigyan po ng certificate of candidacy, ano? Kung yung sinabi po ng Pangulo ang pagbabasihan po natin, ano? 'Di ba? Kung titingnan natin, very discriminating 'yon, ano? 'Di ba? Kung ikukumpara nga natin si Pangulong Marcos at itong mga kandidato po ng kabila. Okay? Sino mas kwalipikado po mga kabida? Okay? In terms of educational attainment, ito, babasahin ko po sa inyo. Titingnan natin kung ano bang pwedeng ibuga po, no? O ipagmalaki ni Pangulong Marcos, mga kabida, sa kanyang educational attainment. Alright? Ang sabi po ng Wikipedia, no? Ni-research ko talaga ito, ano po? Okay, ang sabi po ng Wikipedia, Marcos had passed philosophy but failed economics and failed politics twice, thus making him ineligible for a degree. So meaning wala ho siyang degree, ano? Hindi siya pwedeng makakuha ng degree. Instead, he received a special diploma in social studies. Special diploma lang po 'yon, hindi ho degree 'yon, ano, mga kabida. Okay? Next, which was awarded mainly to non-graduates and is currently no longer offered by the university. Ang tinutukoy po na university po dito mga kabida ay ito pong Center for Research and Communication, and then ano pa dito? Okay. And then St. Edmund Hall, Oxford University. Ayan. So, yun. Hindi po siya degree holder. Wala ho siyang degree. Meaning, hindi ho niya natapos yun, ano, mga kabida. Ito pa, meron pa po dito. Marcos still falsely claims, okay, that he obtained a degree from the University of Oxford, despite Oxford confirming in 2015 that Marcos did not finish his degree. So sa madaling salita po, mga kabida, wala hong degree po itong si PBBM. Okay? In short, hindi ho siya college graduate. Okay? Now, ano yung ipagmamalaki niya doon ho sa mga kandidato po ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Gaya ng sinabi ko po kanina sa inyo, out of 10, dalawa lang po yung walang title sa kanila. Most likely, graduates, most likely itong dalawa, pero walang mga title. Iba kasi yung title, iba yung degree. Yung title like doctor, at engineer, lawyer, yun, ang tawag doon mga titles, okay? Kung ikukumpara po natin mga kabida, ito pong si Pangulong Marcos at ito hong mga kandidato po ng PDP Laban. Sa palagay po ninyo, sino mas kwalipikado po sa kanila, no? Pagdating ho dito sa politika, okay? Di ba sila lahat halos o sila lahat kwalipikado? Kasi ho, gaya ng sinabi ko po kanina, tatlo lang po yung binanggit ng saligang batas na qualification para pwede kang tumakbo ng kahit anong posisyon po mga kabida, no? Sa Pilipinas. Una po, yung pagiging natural born citizen, ano? Pangalawa, kailangan po nakatira ka dito sa Pilipinas for at least 10 years. Pangatlo po,
you know how to read and write, ano? Marunong kang sumulat at marunong ka ring bumasa. Ayan po. So, medyo hindi ho maganda yung dating po, no? Sa sinabi po ng Pangulo, mga kabida, sa mga tao, ano? Kasi ang tingin nga nila impression nila doon is discriminating masyado, ano? Yung ginawa po ng Pangulo. Malay po natin, kung ikukumpara natin itong line-up po ni Digong at saka yung line-up niya, kasi alam naman po natin yung kanyang line-up Nasubukan na natin nun di ba? Nasubukan na natin yung kanyang line-up. Meron bang mga nangyaring pagbabago sa Pilipinas? Kung titingnan po natin yung nagawa po ng kanyang line-up, ano? Di ba? Hindi natin alam itong mga kandidato na nasa PDP laban po, mga kabida, no? Although itong dalawa sa kanila po ay nakapagsilbi na po, ano? At in fact, currently serving. Ito pong si De La Rosa at saka si Go, ano? Pero how about itong 8? Yung natirang 8. Hindi ho natin alam kung ano yung kakayahan po nila, ano? Malay natin, mas magaling pa itong 8 kumpara doon ho sa line-up po ni PBBM, ano? Kaya wag ho nating maliitin, ano? Kung ano yung kakayahan po ng mga tao na hindi ho natin kilala. Okay? Baka ho magsisisi po tayo. Baka balikan po tayo, ano? Kung titingnan po natin yung educational attainment po ng mga kandidato po ng PDP laban at ikukumpara po natin kay Pangulong Marcos, napakalayo po, mga kabida. Walang binatbat po itong si PBBM, ano? Alright? So, anong sa tingin po ninyo? Dito ho sa ginawa po ng Pangulo po, mga kabida, you can comment down. At sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button. Click the notification bell. Click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po, mga kabida.